Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan dyan sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, magandang araw din, hapon, gabi sa iba't ibang panig naman ng Pilipinas. Kamusta na po kayo? At ang i-discuss po natin ngayon na ito ay napakagandang balita para sa ating lahat. VP Sara nangunguna pa rin sa survey. Kahit na binababa ng patuloy, inaangat pa rin ng taong bayan. Nangunguna at hulaan nyo po sino ang kulelat sa survey. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Pangalawang topic po, Boying. Nagkalat na naman yung bata niya. Aba, sino itong bata ni Boying? Madalas itong magkalat itong tao na ito. Naku, sino yung bata mo, Boying? At pangatlo, Quadcom, concern sa pulis. Ay, eto na. Merong bagong pakana ang Quadcom. Meron silang bagong hinihimod ang puwet. Ayan, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago po tayo magsimula, paalala lang po, huwag kakalimutan, i-like nyo po itong video na ito. And sana po, sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo. Yan, tulungan nyo po ako at nang sa ganun ay kumalat ang video na ito na alam naman natin tayo medyo napipigilan sa gobyernong ito, no? So karamihan ng nasa media ngayon ay bata na nila. Mainstream media, kakampi na nila. So tulong-tulong po tayo, ha? Huwag pong kalimutan, like, share, and subscribe. Ito, magsisimula na po tayo. Ito, simulan na natin agad. Syempre, kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito, nilabas po, bagong survey po, okay? Ito, kung sakaling tatakbo sa 2028, ang usapin dito, sino yung pinakagusto ng taong bayan kung tatakbo sa susunod na presidential election po. Okay? Number 1, number 2, VP Sara. Number 1, number 2, Raffy Tulfo. Ayan isipin ninyo. Tay sila 24%. So sila ngayon ang magtatalo. Napaka-importanting malaman natin ito. Pero alam natin na napakalakas talaga ni VP Sara dahil lahat na po ginagawa na ng administrasyong ito para palubugin si VP Sara. Lahat na po. Siguro karamihan ng budget ng gobyerno ay napupunta sa paninira kay VP Sara at sa mga Duterte. And yet, despite all that, si VP Sara pa rin ang pinakamataas, kapantay si Tulfo. Tandaan po natin si Tulfo ay isang sikat na vlogger. Okay, sikat po yan. Pero hindi pa siya kinakalaban ng gobyerno. Hindi siya idinidiin. So sa madaling salita, si Tulfo lumalaro pa sa dalawang ilog. Meron pang nakukuhang Duterte votes yan. Meron pa rin, especially yung mga nasa gitna na gusto ang Duterte, gusto ang Marcos, nasa gitna. So kuha niya yung boto na yon. Kaya ito po, pagdating sa dulo, dalawa lang ang patutunguhan niyang Tulfo na yan. Kung ipagpipilitan ni Tamba na siya ang magiging leader o siya ang magiging president o gugustuhin niyang abutin yung kanyang pangarap, ilulubog din to si Tulfo. Yung ginagawa kay VP Sara, gagawin din yan sa'yo, Tulfo. Malamang yan. Ganyan ang pakanang gagawin yan. Tandaan natin, kalaban din ni Trillanes tong Tulfo, gagamitin din nila yung si Trillanes. Ganyan po ang galawan ng mga yan. So, kung sakali man at talagang matigas ang ulo nitong si Martin, parehas silang babanatan. At pag parehas binanatan yan, talagang lamang si Sara, si VP Sara. Bakit kanyo? Ngayon binabanatan na si VP Sara.
Maniwala po kayo. But this is my personal opinion. But I honestly believe on this. At alam ko marami sa inyo naniniwala sa sasabihin ko. Ngayon, hanggang 2028, hindi titigilan ni Martin, hindi titigilan ng mga bata ni Marcos na banata ng Duterte. Dire-diretso na yan. So, ang punto natin, pag pantay na, binabanata na si Tulfo, lulutang at lulutang na si Sara. Pero meron pang isang side dito eh. Yan ay kung talagang ipagpipilitan ni Martin ang kanyang sarili sa ayaw naman sa kanya ng mga taong bayan. Pero paano kung matanggap niya na? Sa tingin ko malabo. Talagang makapal ang mukha niya itong si Martin. But anyway, for discussion purposes, kung masakaling matanggap niya na hindi na siya talaga mananalo, alam din natin na ang gagawin nilang bata dyan ay si Tulfo. Dahil hindi nila papayagan manalo ang isang Duterte bilang presidente. So yan ang mga senaryo mangyayari. Kung ipagpipilitan ni Tamba ang kanyang sarili, sisiraan din si Tulfo. Pero kung sa tingin niya, hindi niya talaga kaya kahit anong gawin niyang bigay, araw-gabi, mamigay siya ng ayuda. Araw-gabi, siraan niya si BP Sara, hindi pa rin. Kakampihan kay Tulfo. At magkakampihan niya mga yan. Kasi kailangan ni Tulfo ang makinarya. At kailangan din ni Martin na matalo ang Duterte, kailangan din ng Marcos matalo ang Duterte dahil sa ginawang pambabastos nila at pagtatraidor nila sa Duterte, takot yan na maging presidente ang Duterte. Talagang pag nangyari yun, para silang naghukay ng libingan nila. Dahil sa ginagawa nila sa mga Duterte, lagot sila. Kung sakali, bagamat alam natin ang Duterte ay hindi naghihiganti. Alam natin yan. Pero ilabas natin yung paghihiganti. Ang dami pong nagagawang illegal ngayon. Halimbawa, yung sa Okada issue, yung sa flood control project, ito po ay hindi paghihiganti. Pero sigurado, pagbabayaran ng mga yan. Kasi that is corruption. Halimbawa, yung pananakot sa isang testigo gaya ni Grijaldo para aminin na merong reward system, illegal po yan. Hindi po yan sa paghihiganti. Pero dapat pagbayaran nila ang batas. At pagbabayaran nila ang batas at ang presidente ay ang Duterte, lagot sila dahil alam nating lahat, straight po ang Duterte. Hindi papayag yung lagay-lagayan. Kalokohan yun. Sinisiraan lang nila ang Duterte pero alam natin, ibintang mo na lahat sa Duterte, wag lang droga at korupsyon. Dahil minahal sila ng taong bayan dyan. Number 1, yung drug war ni PRRD. Kaya nga binoto si BP Sara. Ibig sabihin, gusto yung drug war. Pangalawa, naniniwala na hindi korap ang Duterte, kaya nga din binoto si BP Sara. Duterte pa rin ang ibinoto ng taong bayan. So, pag tiningnan talaga natin, delikado sila. And they will do everything para hindi manalo ang Duterte. Pero pag tiningnan mo, lahat na po, ayuda dito, ayuda doon, pahiring sa Quadcom, patawag si Trillanes, lahat na po. Ngayon naman, iniimbestigahan yung mga pulis regarding sa drug war. And yet, si Martin Romualdez, kulelat pa rin. Alam mo, sakit niyan sa puso. Ang sakit niyan sa puso. I mean, kung ako si Martin, wala akong ihaharap na muka diyan sa Quadcom. Isipin mong inutusan mo na lahat ang Quadcom, banatan si BP Sara di umano. Kulelat ka pa rin. Paano, di ba? Anong nangyayari dito kay Martin?
Kung hindi nasasaktan si Martin, palagay ko talagang makapal ang mukha niyan. Taong bato yan. Talagang ang gusto nitong mama na ito ay fame and money lang. Tatamaan ka niyan. Lahat ng effort, sabi nga nila sila na nga ang may hawak ng pondo ng pera ng Pilipinas, and yet 1% ka pa rin, Martin. Ito, payo ko lang sa inyo kahit kanino man, lalong-lalo na sa inyo, Martin, huwag nyo nang ipagpilitan yung sarili nyo sa taong ayaw sa inyo. Makaramdam naman kayo ang kakapal ng mukha ninyo Martin, wala kang kaapil-apil. Promise, politically, wala kang kaapil-apil sa taong bayan. Wala. Alam mo, yung ginagastos mo, yung ginagawa mo ngayon, pag ginawa ni BP Sara yan, grabe. Grabe. Talagang lalong mamahalin si BP Sara yung tipong yung paayuda mo, yung mga style mong ganyan. Tingnan mo, wala ka pa rin. Alam mo, kaya lang naman nananalo to kasi syempre nabobola niya yung distrito nila. Mag-ayuda ka doon, kilala ka doon sa lugar mo. Yes, probably. Diyan ka na mamamatay as congressman. Pero national, wala kang kaapil-apil sa mga Pilipino tamba. Accept it. Wala. Pang-local ka lang. Yung party list mo kasi kahit national yan, buong Pilipinas ang bumoto dyan, siyempre, ilan lang sa distrito mo bumoto sa party list ng Tingog, panalo na yan Huwag nga tayong maglokohan. Hindi kayo mahal ng taong bayan. So, congratulations. Ito pong survey na ito ay nilabas ng Presidential Tracker. Check nyo lang sa kanilang Facebook. Ayan, kaya, again, another na patunay na epektibo yung pagsagot kasi may epekto po yan Kahit si PRRD yung humarap dito sa Quadcom. Kasi siyempre, Duterte, kung pumalpak doon tingnan mo, nilabas nila yung fake bank accounts di umano ng Duterte at sangkot doon si BP Sara. Pinagpilitan isingit ni Trillanes yung pangalan ni BP Sara doon para mapa-impeach si BP Sara, para pasamain ang pangalan ni BP Sara na tumatanggap di umano ng drug money. Tingnan nyo resulta. Diba? Number 1 pa rin. Number 1 pa rin ang BP Sara. Saan kayo? Mahal ng tao Wala tayong magagawa. Eto naman, tingnan naman natin. Eto, nilabas naman ng GMA. Bata mo, Boying. Nagkakalat. Tingnan natin Bureau of Corrections, Bucor. Director General Gregorio Katapang Jr. on Tuesday ordered a no cell phone policy for both visitors and commissioned officers in all prisons and penal farms nationwide. Bakit? Bawal na daw ang cellphone. Anong dahilan? Kasi, ito po ang ito, saglit Kumakalat po ang trade ng shabu ng droga sa Bucor. Ang solusyon ng bata ni Boying, bawal na ang cellphone. Katapang orders no cellphone policy for all prisons nationwide. So bawal na po. Alam mo, ako sa tingin ko lang, dapat naman talaga bawal ang cellphone kahit dun sa mga gwardya. Kasi diyan po talaga nagkakaroon ng problema diyan sa mga cellphone na yan. Ba't mo bibigyan ng cellphone ang isang preso? Bawal yan. Ang gwardya, dapat din walang cellphone. Pero para sa akin mali pa rin na ang solusyon ni Katapang para masugpo ang droga
ay walang cellphone. Mali. Alam mo kung bakit? Katapang, ang tagal nyo nang pinagyayabang ng amo mong si Boying na mahihinto na ang droga dyan sa Bilibid. Isa nga yan sa rason na ipinagmamalaki nyo dahil gaya kayo nagalit kay dating DG Bantag. Pero excuse me po, nilinis po ni Bantag ang droga dyan. Nilalabas niya sa media. Kayo, nagmalaki lang kayo. Then after a few months, after a year, eto. Administrasyon mismo ni Marcos ang nagsasabi, laganap ang trade ng droga dyan sa loob ng Bilibid. Anong ginagawa mo, Katapang? Di ba? Nagkalat na naman kayo. Ano yung sinasabi nyo noon? Nasusugpuin nyo droga. Ako nagtatanong lang, Katapang, wala naman tayong, hindi kita pwedeng pagbintangan, hindi kita hinuhusgahan dahil ako naman ay hindi hukuman. Pero yung sinasabi mong salita ay hindi tumutugma sa nangyari. Ang tagal na nun, sabi mo, susugpuin nyo. And until now, laganap. Isa daw yung lugar na yan. Di umano. Kung saan napakalaki ang trade o palitan ng droga. Sabi, after reports that the bulk of the drug trade is still sourced from the New Bilibid prison. Isipin mo, kalat ang droga dyan sa lugar mo, Katapang. Anong palusot na naman gagawin mo? Babalikan mo na naman si Bantag. Ibibintang mo na naman kay Bantag. Di ba? Ayusin nyo. Ang dami mo ng ang dami ng kapalpakan nito si Katapang hanggang ngayon hindi pa nagre-resign. Ang nakakapagtaka rito, bakit kinakanlong ni Boying? Ang dami ng kapalpakan nitong si Katapang Bakit ito si Boying? Hindi pa rin kinakastigo to si Katapang. Bakit hindi pa rin niya pinapalitan to? Palitan mo na yan. Kung wala nang silbi, hindi na nagbibigay ng performance unless kasabwat ka ni Katapang. Hindi po ako nagbibintang. Nakasabwat kayo sa droga. Kasabwat ka dahil sa maling pamamalakad dyan sa Bucor. Nagtatakipang kayo ng mga kapalpakan nyo sa nangyayari dyan sa Bucor. Yan, tagal-tagal ng issue niyan Hindi na nga namin tinatapik yan Kayo na nga, nanahimik na nga lang kami Kaya lang bumalik yan hindi kami nagbalik, GMA mismo. Sa GMA po yan. Bakit nang gaganyan? Pagka Boying, hindi mo pa rin tinanggal yan si Katapang. Ewan ko anong meron. Anong nakita mo kay Katapang sa daming tao sa Pilipinas? Ang dami ng palpak niya, ba't hindi mo matanggal-tanggal? Anong meron? Ako'y nagtatanong lang naman. Anong meron kay Katapang? Hindi sa pinagbibintangan kita, pakisagot. Anong meron kay Katapang at hindi mo mapaltan-paltan? Boying. Kasabwat ka ba? Again, hindi pagbibintang yan. Kasabwat kang parehas kayong palpak, kaya hindi mo matanggal yung isang palpak. Kasi maisisisi sa iyo ang kapalpakan dahil wala ka ring kwentang leader gaya ni Katapang. Nagtatanong lang naman. Kung kasabwat ka sa kapalpakan, Boying. Antayin natin. Antayin natin kung may gagawin. Pambihira, preso. Napakahigpit dyan bago ka makapasok dyan. Diba? Bago ka makapasok dyan, grabe kapkapan dyan. Tapos may bentahan ng droga. Ano yun? Diba? May nalalagyan dyang gwardya. Or, tatamad-tamad yung mga gwardya mo dyan. In any case, palpa kayo. It's either kasabwat kayo or hindi nyo ginagawa ng tama yung trabaho ninyo. Saka naman nakakita. Bucor. Laganap ang droga.
Tropa kayo ni Dilima. Pambihira kayo. Magkakamag-anak ba kayo ni Dilima? Nagtatanong lang kasi yan ang di ba? Yan nga ang naging kaso. Yan ang nga sinabi ni PRRD, yan si Dilima. Ay a queen of drag queen. Ba't napawalang sala, di tanggapin natin. Pero marami talagang nagsasabi nung panahon ni Dilima, kalat dyan ng droga. Eto na naman tayo. Magkakamag-anak ba kayo dyan? Ay, nako. Sige, next tayo. Eto naman, pag-usapan natin. Pambihira, Mga pulis naman, inimbestigahan patungkol sa drug war ni PRRD. Pati mga pulis ay biktima rin daw ng war on drugs ng Duterte administration. Kapwa pulis pa raw nila ang nagtanim sa kanila ng illegal na droga. Nasa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. Lumantad sa pagdinig ng... Ito mga quadcom na to, para sa akin talaga napaka-ipokrito. Lahat na lang ng patungkol sa ikasasama ng Duterte, inimbitahan nyo dyan. Bakit hindi kayo mag-imbita? Tanong lang naman, Quadcom, pakisagot. Kahit sa mga manunood dito, sa mga bashers na manunood dito, pakisagot nyo rin. Bakit hindi nyo naman subukan mag-imbita nung mga nabiktima naman ng mga adik? Hindi ko maintindihan ba't talaga nyo pinagtatanggol ang mga adik. Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno na mahal ang mga adik. Hindi na kayo patas Sana imbitahan nyo yung mga ni-rape ng adik. Napatay ng mga adik. Ninakawan ng mga adik. House Committee on Public Order and Safety and 2 pulis na nagpakilalang biktima ng Duterte drug war. Sina Marco Almario ng Zambales Provincial Police at Sunny Reyes ng Quezon City Police. Giit nila, tinaniman sila ng illegal na droga at baril ng mga kabaro nila kaya sila... Ito muna, kakaplastic nyo. Kakaplastic nyo. Ano bigla silang naging concern sa mga pulis? Ha? Itong quadcom na ito, ako, payo ko lang sa social media. Gawin po nating patuloy ang pangangalampag dito sa quadcom. Kasi nakikinig po yan I'm sure nakikinig yan. Si Abante nga napaamin Pati yung English na binabanata ng social media, nagalit siya, di ba? Ibig sabihin nakikinig to. Kinancel nila yung unang hearing ni PRRD. Nung nagalit ang social media, nag-alsa. Nagalit ang mga pro-Duterte. Tinuloy nila yung hearing. Ngayon, nakita nila, napansin nyo ba? Yung hearing, nakita nila, minahal ng taong bayan si PRRD bukod sa drug war dahil tinutulungan, kinakampihan ni PRRD yung mga tamang pulis. Tamang pulis kinampihan ni PRRD. Kaya naman itong mga to, sumisip-sip naman ngayon sa pulis. Kasi nakikita nila na talaga, ako marami akong kilalang pulis, hindi ko na lang papangalanan. Matitinong pulis. Alam mo, sabihin ko sa inyo, ito hindi dahil sa gusto ko si PRRD Gusto talaga nila si PRRD. Gusto ng mga pulis si PRRD. Kaya itong quadcom na ito, nagpapakitang gilas para naman mabolan nila itong mga pulis din. Hindi nyo makukuha sa ganyan yung mga yan. Sinibak sa pwesto. 2016 nang arestuhin si Almario sa Zambales. Sino ang maresto sa'yo? Yung chief of police ko po. Yung po, tinaniman po niya ako ng illegal drugs at saka baril po, Your Honor. Kalaunan, binasura ng korte ang criminal case laban sa kanya. 2017 naman ang arestuhin si Reyes sa lamay ng kapitbahay sa Quezon City. Pero pagdating ko namin sa police station ng Quezon City. Baka mamaya pag sinaliksik na naman yung mga pulis na yun, daming kaso. Alam mo kaliwat kanan na yung mga resource person nyo dyan na binabanata ng Duterte. Yung kamakailan lang, yung isa nahatulan ng korte. Guilty sa droga. Guilty sa drug trade. Diba? Breaking news po yan. Antayin natin mag-develop.
Oh, baka mamaya yung mga yan, may mga kaso rin sa droga yan. Oh. Kasi pangit, sablay ang mga credibility ng mga witnesses nyo. Oh. Pero to balance the story, mamaya ikakwento ko po. May magandang sagot po sa wakas, yung kanilang spokesperson, yung kanilang spokesperson ng mga pulis, may magandang sagot. Kami na po ang binaliktad, kinulong na po kami. Nakulong din daw pati ang mga anak ni Reyes. Ang masakit po nga po niyan, pati po yung mga anak ko, dinamay po nila. Baka adik. Nagtatanong tayo. Baka galit kayo kay PRRD dahil adik ka, na-adik yung anak mo. Kaya nadali. Nagtatanong lang naman. Di ba? Kasi, huwag kayong nagagalit doon sa mga humuhuli or doon sa mga nakapatay na kamag-anak ninyo dahil nag-adik tapos pumalag. Anong gusto nyong mamatay? Yung pulis. Kaya nagtatanong ako, adik ba kayo, sir? Apat po kami nakulong na mag-ama. Sa ngayon, dismissed ang kasong administratibo ni Reyes. Aminado naman ng PNP na hindi sapat ang legal assistance nila sa kanilang yun si Torre, oh. Hindi sapat ang Ulitin natin yan mamaya. But gusto kong bagitin, sa isang video po, binanggit ni Fajardo na i-deny niya na merong, if I'm not mistaken, yung quota system. Diba? Na meron silang, dapat ganito ganito dapat ang mahuli yung pulis at merong bigayan. Okay? So dininay po yan ni Fajardo. Meron din siya, sa wakas meron ka ring magandang sinabi. Okay? Ang pagkakasabi niya sa aking pagkakaalala ay hindi niya raw alam kung ito'y nangyayari sa iba. Pero as far as she is concerned, wala siyang nakitang patungkol doon sa quota system. Kasi po yung quota system, yung parang ibinibintang nila kay PRRD. May quota sila na para ngayon, pagka hindi nila makukuha yung quota, kailangan pumatay na sila ng pulis o kailangan pumatay sila ng adik o kailangan manghuli sila kahit hindi naman totoong adik o hindi naman totoong naglaban. Yan po ang ginagamit nilang paninira na fake news sa mga Duterte. Pero si Fajardo dininay yun. No, hindi ko lang maalala exact statement niya, pero in short, walang ganon. Walang bigayan, walang quota system. Alam mo, napahiya sila dun. Tinanong sila, napahiya. Paano nyo ngayon ipagtatanggol yan? Yeah? Kasi pagka may ganyang sinabing maganda sa Duterte, tatago na lang nila, hindi nila kakalkalin. Ang gusto nilang kinakalkal, yung pangit. Sa kanilang mga kasamahan. Dahil dyan, isinusulong ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Ace Barbers na dagdagan ng 200 million pesos na pondo ang PNP. Naks naman si Barbers. Biglang naging concern sa droga. Ang linis nito si Barbers, no? Hindi ko siya pinagbibitakan, ha? Hindi, ang linis nito si Barbers, no? Kasi concerned siya sa pulis, pinadadagdagan pa, no? Ngayon, bigla kayong nambobola sa pulis. Bigla nyo nililigawan ng mga pulis. Ninervyos kayo. Samantalang, yung kanilang pensyon ay naapektuhan. Pinagbabayad nyo pa sila sa contribution sa pensyon. Samantalang si PRRD tinaas ang sahod ng mga yan. Tama o tama-tama. Hindi lang itinaas, dinoble pa. Tapos ngayong administrasyon ngayon, sinisingil pa ng contribution sa kanilang pensyon. Tapos, ngayon, dadagdagan nyo sila. Ang bobola kayo, ha? Inuuto nyo yung mga pulis, ha? Kayo talaga. Ikaw, Barbers, ha? Parang laban bawi ka. Balita ko dati, mga Duterte ka. Ngayon, di umano, ha? Maka Duterte ka. Ngayon, di umano, naatasan kang bakbakan ng Duterte. Di umano. Ikaw, labang bawi ka. Anong meron? Baka may kinakatakutan kang kaso? Hindi kita pinagbibintangan. O meron kang kinakatakutang kaso ng iyong mga kamag-anak? Hindi. Nagtatanong lang po, Para sa kanilang legal assistance.
para hindi rin po matakot yung ating mga kapulisan o yung kawani ng PNP na lumaban. Kasi alam nyo, yung mga kalaban nila, drug lords yan eh. Nagbabalita Eh yun nga yung sinasabi ni PRRD, inulit mo lang, Barbers eh. Nagkukwentong barbero ka na naman, Barbers. Kaya nga sinusuportahan ni PRRD yung pulis. Inulit mo, ginagaya nyo. Ginagaya mo, Barber, si PRRD. Kaya nga sabi niya, basta gawin nyo yung trabaho ninyo, sagot ko kayo, ako mananagot. Para hindi matakot yung pulis. Eh, yun din sinasabi mo eh. Para hindi matakot ang mga pulis dahil ang kalaban niya, mga drug lords. Pambira. Oh. Ano ka ba talaga? Hindi ko maintindihan eh. Duterte ka ba o kampi ka kay Tamba? O sumasayaw ka na naman. Sayaw ka nga ng apati-pati. Apati. Ang gagaling nyo, mga quad ko, magsisayaw. O, sa Dalawang Ilog, mga ano kayo. O, wag po kakalimutan ha. Doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. And paki-like and i-share nyo po itong video na ito. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit. May programa po ang Banateros sa nangungunang mainstream media na hindi duwag at hindi nababayaran at hindi kumakampi sa mga abusado. Oh. Yan lang ang SMNI. May programa po ang Banateros dyan. Monday to Friday, 8 p.m. Maraming salamat po. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.